Matibang ka na, Mr. De La Serna. Asik ni Ivana kay Juancho. Sisiguraduhin ko sa iyong hindi mangyayari yon. Hindi ako magpapakasal sa isang lalaki na hindi ko kilala. Mariin niyang sabi, bagamat muntik na siyang mag-stammer. Hindi mo rin kilala ang tunay na Sander Diaz. Bakit magpapakasal ka sa kanya? Nagtaas baba na lamang ang balikat ni Ivana, dala ng pagsisikip ng dibdib sa inis. Saka ibinalik ang tingin sa pagkain. Hindi ko gustong masira ang appetite mo. Iiwan muna kita, sabi ni Juancho bago tumalikod. Sinundan ng naiinis sa tingin ni Ivana ang binatang maging ang paghakbang ay lalaking lalaki. Animo opisyal na militar ito kung kumilos at gumawa ng hakbang. Bakit ba lahat na laman ng kilos ng lalaking ito ay napapansin niya? Pagkatapos kumain ay umakyat din si Ivana. Inabutan niyang nagpapahangin si Juancho sa tabi ng railings. Mainit man ang araw, hindi mararamdaman iyon dahil sa malamig na simoy ng hangin na nanunuot sa balat. Tumayo siya paharap sa railings. Ilang di pa ang layo sa kinatatayuan ni Juancho. Anong lugar na itong kinaroroonan natin? Tanong niyang pagalit at hindi nakatingin dito. Don't worry, nasa mapa pa tayo ng Pilipinas. Nangingiting saad ng binata. Parang sadya pang pinakakaba ang dalaga. Hindi ako nakikipagbiro sa iyo, Mr. De La Serna. Juancho na lang, Ivana. My friends call me Juancho. We're not friends. Pasuplada niyang saad. How ironic. Ngayon lang tayo nagkakilala pero posibleng maging bride kita. Naiinis na tiningnan niya ito. Hindi ako magpapakasal sa iyo, Mr. De La Serna. Natawa ng malakas at maanghang si Juancho. Tawang nilamon ng hangin at tila ba nagpasayaw sa mga along humahampas sa katawan ng yate. Hindi rin ako nagbibiro, Ivana. Kapag hindi binigay sa akin ni Sander ang pamangkin ko, ay amanos na kami. Kinuha niya ang para sa amin. Kukunin ko rin ang para sa kanya. Aaminin ni Ivana. Kinabahan siya sa pagbabanta ni Juancho. Ngunit hindi niya gustong mahalata iyon ng binata. That's unfair! Halos pabulyaw niyang protesta. Sander was never fair with Amanda. Gusto ko makausap si Sander. Akin na ang cellphone ko. Humakbang siyang palapit kay Juancho. Kinuha naman ng binata ang cellphone sa baywang nito at iniabot sa kanya. Kausapin mo ang boyfriend mo para maniwala siyang kasama kita. Utos nito sa dalaga. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng gusto mong sabihin. You can even ask him kung totoo ang mga sinasabi ko sa iyo. Pahablot na kinuha ni Ivana ang aparato at mabilis na i-denial ang number ni Sander. Pagkakataon niya na iyon para makahingi ng saklolo sa nobyo at upang malaman nito ang tunay niyang sitwasyon. Nakamasid lang si Juancho habang dinadial ni Ivana ang numero ng nobyo. Ngunit nabigo ang dalaga na makausap ito. Kainis! Bakit naka-off ang cellphone niya? Baka may ibang kalaro at ayaw pa istorbo. Tila nang iinis na sabi ni Juancho. Pagkuha ay i-denial niya ang numero nito sa opisina. Maylene, si Ivana ito. Gusto kong makausap ang sir mo. Sa medyo nanginginig na boses ay sabi niya sa sekretarya ni Sander. May business conference sa Baguio, ma'am. Sabi ng babae sa kabilang linya. Business conference? God, heto siya at nakuha ng isang taong kaaway nitong maituturing. Pagkatapos, hayo ng groom-to-be niya at abala sa pakikipag-conference? Akala ko ba'y alam niya ang tungkol sa pagkuha mo sa akin? Pasinghal niyang baling kay Juancho. 2 beses na ako nagpadala ng mensahe sa kanya. Nung una'y text message, pangalawa'y nakausap ko siya. Pero katulad ng sinabi ko sa iyo, hindi niya ako pinansin. Hindi ko alam kung ayaw niyang maniwala o kung ayaw niyang ipalit ng bata sa iyo. Baka nga naman mawala pa sa kanya ang milyones niya kapag nawala sa kanya ang anak nila ni Amanda. Muling binalingan ni Ivana ang kausap sa cellphone. Maylene, tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mo sa kanyang kinuha ako ni Juancho De La Serna. Kailangan magkausap kami. At mahalaga ang bagay na to. Saka bakit pa naka-off ang cellphone niya? Ayaw niya nga po kasing paistorbo. Kainis! Galit na pinutol ni Ivana ang sinasabi ng kausap. Sabihin mo sa kanya na hawak ako ng kidnapper ko, Maylene, at hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari sa akin, kaya kailangan makausap ko siya. Gusto nang magwala ng puso ni Ivana sa inis. Gusto na rin yatang isipin wala siyang halaga kay Sander dahil parang walang anuman dito ang nangyayari sa kanya. Maya-maya'y kinuha ni Juancho sa kanya ang cellphone. See? Mas importante sa boyfriend mo ang mga negosyo niya kesa sa'yo. Hindi nakaimek ang dalaga. Itinapon sa mga alon ang dismayadong tingin na sinundan ng isang buntong hininga. Noon lamang niya napansing mabagal ang takbo ng yate.
Bakit parang di naandar ang makina ng yate mo? Magkahalo ang pagtataka at pag-aalala sa mukha ng dalaga. We're sailing by the wind. Sinadya kong i-off ang engine. Bakit? Anong plano mo? Magpalutang-lutang na lang tayo sa gitna ng laot? This is my private yacht, kaya wala tayong sinusunod na schedule ng pagdaong. Kung gaano kabagal natin gustong maglayag, we're free to do so. O sinadya mo ito para hindi tayo matagpuan ng mga otoridad na maaaring hingan ng tulong ni Sander para hanapin at iligtas ako. Precisely. Pero sa palagay mo ba'y kumikilos ang nobyo mo para iligtas ka sa mga kamay ko? I hate you, Mr. De La Serna. Kapag nailigtas ako ni Sander sa'yo, sisiguraduhin kong makukulong ka. Sisiguraduhin ko rin sa'yo na hindi mangyayari yon dahil desidido ako sa sinabi kong ikaw ang magiging kapalit ng pamangkin kong ikinakaila sa amin ni Sander. Sisiguraduhin kong kasal na tayo bago ka makaalis sa poder ko. You're crazy, Mr. De La Serna. No, Ivana. Si Sander ang dapat mong pinagsasabihan yan. Sa ines sa kausap, ay tinalikuran at iniwan ito ni Ivana. Nagbalik siya sa cabin at muling nagkulong doon sa mga sumusunod na oras. Ngunit pasado 12:00 nang katukin siya ni Juancho. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Nang ulitin ni Juancho ang mga katok at hindi pa rin siya sumagot ay ginamit na nito ang susi para mabuksan ang pinto. May dala itong tray na puno ng tanghalian. Hindi umimik si Ivana. Ni hindi pinagkakaabalahang tingnan ng matagal si Juancho habang ipinapatong sa ibabaw ng side table ang tray. You're my guest here. Ayaw kong malipasan ka ng gutom. Ayoko ring humpak ang mukha mo sa araw ng kasal natin. Isang matalim na tingin ang pinukol ni Ivana sa binata. Pipilitin mo akong magpakasal sa'yo para lang i-blackmail ang boyfriend ko? Karon ba kawalang bagay sa'yo ang salitang kasal? Pareho na lang kami ni Sander. Para sa kanya, ang babae ay laro lang. Hindi tayo makakasal dahil alam kong kikilos ka agad si Sander. He's busy, alam mo yon? Gusto kong subukan kung makakausap ko na siya. Kinuha ni Juancho ang cellphone at iniabot kay Ivana. Sander, nabuhayan ng pag-asa si Ivana nang marinig ang pag-hello ng kasintahan sa kabilang linya. Ivana, where are you, honey? Bumangon na pag-aalala sa tinig nito. Sander, I'm here, kasama ni... Inagaw ni Juancho ang cellphone. Siguro naman ay naniniwala ka na, Mr. Diaz, na kasama ko ang iyong magandang bride-to-be? Anang binata. Lagot ka sa akin, Juancho de la Serna. Nahihibang ka na. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyong wala akong alam sa sinasabi mo? Sinungaling ka, Sander Diaz. Huwag mo na akong iligaw. May mga ebidensya akong hawak na magpapatunay na anak ng kapatid ko ang anak mo. Ibalik mo sa akin si Ivana or you'll be sorry, sabi ng galit na boses ni Sander sa kabilang linya. Nakaawang ang bibig na nakamasid lang si Ivana kay Juancho habang kausap si Sander. Sure, ibabalik ko sa iyo ang bride-to-be mo. Pero katulad ng sinabi ko sa iyo, may kondisyon ako, Mr. Diaz. Ibalik mo sa akin ang pamangkin ko. Nahihibang ka, Juancho. Bakit ibibigay ko sa iyo ang anak ko? Dahil kinuha mo lang siya. Dahil may dapat kang panagutan sa batas nang samantalahin mo ang kahinaan ng minor de edad na si Amanda. Hindi ko kilala ang Amanda na sinasabi mo. At lalong wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi anak ng kapatid mo ang anak ko. Sinungaling ka, Sander. Kilala mo si Amanda dahil siya ang nabigay sa iyong anak na kailangan mo para mapasakamay ang mamanahin mo. At hindi ako maaaring magkamali dahil ikaw ang nasa pictures na iniingatan ni Amanda. Nagkakamali ka ng pinaratangan, Mr. De La Serna. Nawala sa panganganak ang ina ng anak ko at kaya kong patunayan yan sa pamamagitan ng birth certificate ng anak ko. Hindi ka lalaki, Mr. Diaz, dahil sinungaling ka. Kaya kong patunayang ikaw si Sander Diaz na kumuha sa anak ni Amanda. Nakilala ka ng best friend ni Amanda na nakakaalam ng mga namagitan sa inyo at nakakaalam sa malayong lugar na pinagdalhan mo sa kapatid ko. Ibalik mo sa akin si Ivana dahil kapag may nangyaring masama, don't worry, Mr. Diaz. Putol ni Juancho sa sinasabi ng kausap at halatang kinokontrol lamang nito ang emosyon. Hindi ko naman sasaktan ng miss. Lumagkit ang tingin ni Juancho kay Ivana, kasabay ng isang manipis ngunit matalinghagang ngiti. Saka ito humakbang palapit sa kinaroroonan ng dalaga. On the contrary, I will take good care of her. Pasasayihin ko ang magiging misis mo, Sander. Nagulat pa si Ivana nang akbayan siya ni Juancho. Pumiksi siya, sabay-sabing, ano ba? Narinig yun ni Sander sa kabilang linya. Humanda ka, Juancho de la Serna. Wag na wag mong kakantiin si Ivana. Buliyaw nito mula sa kabilang linya.
Tinangka ni Ivana na tanggalin ang kamay ni Juancho sa balikat niya. Ngunit hindi siya pinakawalan ng binata. Sa halip ay lalo siyang kinabig palapit sa katawan nito. "Where do you think you're going, Let go of me, Mr. De La Serna! Gusto kong kausapin mo muna ang beloved groom-to-be mo. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng gusto mong sabihin." Itinapas sa kanya ni Juancho ang cellphone. "Honey," sabi ng tinig ni Sander. "Anong ginawa sa'yo ng lalaking yan?" "Sander, help me. God, anong gagawin ko? Sander, I'm scared. Baka kung anong gawin sa akin ni Mr. De La Serna." "Wag na wag siyang magkakamali at matatapos ko siya." "Sander, totoo ba ang sinabi niya sa akin tungkol kay Miguel? Anak ba ni Amanda si Miguel?" Matagal bago nakasagot ang nobyo. "Sander, bakit hindi mo sila bigyan ng karapatan sa bata kung talagang si Amanda ang ina nito?" "Huwag kang maniwala sa kanya, honey. Baka pera na ang habol ng..." "So hindi totoong pamangkin niya si Miguel?" "No, Ivana, I swear! Sa akin ka maniwala." Matalim na tingin tuloy ang ipinukol ni Ivana kay Juancho. "Nasaan ka ngayon? Saan kanya dinala?" Bago pa masabi ni Ivana ang kinaroroonan nila, ay naagaw na ni Juancho sa kanya ang cellphone. "Let's make a deal, Sander. Ibalik mo sa akin ang pamangkin ko at ibabalik ko sa iyo ang nobya mo. Untouched. Pero kapag nagbatigas ka, tututuhanin ko ang sinabi kong I will make her mine." "Don't you dare, De La Serna!" Nanginginig sa galit ang tinig ni Sander sa kabilang linya. Natawa ng maanghang si Juancho. "Gusto ko na yatang maniwalang mahal mo nga ang girlfriend mo." "Napakasama mo, De La Serna. Pagsisisihan mo ang pagbangga sa akin. Kaya kong umupa kahit 1,000 tao para lang ipatapos ka." "I know. Dahil nagagawa mo ang lahat dahil sa pera mo. Bilyonaryo ka na dahil ikaw ang nagkapagbigay ng apong lalaki kay Don Facundo." May sarcasm sa sinabi ni Juancho. "Listen, De La Serna, and listen very well." Nag-uumigting ang tinig ni Sander sa kabilang linya. "Bibigyan lang kita ng 24 hours para ibalik si Ivana sa akin." "No. Ikaw ang makinig sa akin, Sander. Ikaw ang bibigyan ko ng oras. I'll give you 24 hours para magpasya. Ibibigay mo sa akin ang pamangkin ko at ibabalik ko sa iyo si Ivana." "Makulit kang kausap, De La Serna. Anak ko ang hinihingi mo. Dinala ko sa korte ang kaso pero pinakilos mo ang pera mo na kinagat naman ng mga taong pinagbibili ang hustisya. Kung hindi man ako mananalo sa iyo sa korte, titiyakin ko namang mananalo ako sa pagkakataong ito. Hawak ko ang alas mo, Sander. Malalagay sa malaking kahihiyan ang pangalan ng pamilya mo kapag sa akin nagpakasal si Ivana." Sunod-sunod na mura ang sinagot ni Ivana sa kausap. "Alam ko namang hindi mahirap para sa iyo ang hinihingi ko, Mr. Diaz. Bigyan mo rin kami ng karapatan sa bata. At hayaan mong ipaglaban ko ang custody niya. Alam ko namang hindi mo siya minahal dahil kahit kailan sa loob ng mahigit 1 taon ay hindi ka naglaan ng oras para sa anak mo. Ano ba ang alam mo sa pagiging ama? Gayong pinabayaan mong isa mo pang anak. May sakit ang mama ko at alam kong makita ang anak ni Amanda ang isa sa magpapahaba sa buhay niya." Wala pa ring sagot mula sa nasa kabilang linya. "Now, Sander, mamili ka. Ibabalik mo ang pamangkin ko o mapapa sa akin si Ivana at malalagay ka sa pahayagan." Ang narinig na sagot ni Juancho ay ang pagmumura ni Sander. "You're crazy. Kung akala mo kakagat ako sa kalokohan mo, then hindi matutuloy ang kasal niyo ni Ivana. Dahil sa akin siya magpapakasal." Puno ng pinalidad na sabi ni Juancho bago ina-off ang cellphone. Binalingan ni Juancho ng tingin si Ivana na matalim din ang pagkakatitig sa kanya matapos niyang putulin ang pakikipag-usap sa nobyo ng dalaga. "You're very convincing." Sumbat ni Ivana. "Muntik mo na akong mapaniwala. If I didn't know Sander better." At nag-aaksaya ka lang ng effort, Mr. De La Serna, dahil walang matutupad sa gusto mong mangyari. Papaano kang nakasisiguro? Walang pagkakaalarma sa mukha ni Juancho. "Dahil hindi magtatagal, mababawi ako ni Sander sa'yo." "I doubt it." Sinikal ang ngiti ni Juancho. Sa kanalipas sa pagkain hindi ginagalaw ni Ivana ang pansin nito.